أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما صلينا وما تصدقنا. الحمد لله القائل في محكمة التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Muli po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagdoan niyo po na matuto rin ako magmaranaw insyaAllah in the future. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair sa lahat po ng organizer ng event. At tunay na ito ay tagumpay. Ang magtipon-tipon sa araw na ito sa napakaganda layunin. Biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at maghiwa-hiwalay tayo na makamit ang gantimpala niya. Amin ya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Masya Allah. Istiqbal Ramadan. Ito ay aking pangatlong istiqbal Ramadan na. Ilan ba dapat gawin istiqbal Ramadan? Welcoming Ramadan. Bukas meron na naman sa Green Hills istiqbal Ramadan. Sa Monday, meron kami ulit istiqbal Ramadan sa Espanya, sa Manila. Ilan? 6 na istiqbal Ramadan na yun. Ang dami na, pag hindi pa natin talaga napaghandaan ng Ramadan, ewan ko na lang. So, alhamdulillah, at least, dapat magkaroon talaga ng paghahanda bago pumasok ang Ramadan. Alhamdulillah, alladhi faddala al-asya'i ala ba'd. Faddala al-khala'iq ala ba'd al-khala'iq. Papuri kay Allah na ginawa niyang mas higit ang isang bagay, naglikha siya ng mga bagay. Pero sa mga bagay na ito, naggagawa siya ng mas nakakahigit. Example, nilikha ni Allah ang miyah, ang tubig, al-ma'. Pero naggawa siya ng special na tubig. Ano yun? Zamzam. Si Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ang mga sugo, ang mga propeta, nilikha ni Allah pero mas nakakahigit yung iba. Wa minhum man kallama Allah. Ang ilan sa kanila kinausap ni Allah, ang ilan sa kanila si Musa alayhi salam. So si Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nilikha, meron siyang inililikhang mga espesyal. At nilikha niya ang mga buwan, Rajab, Sha'ban, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hajj, at ginawa niyang mainam ang Ramadan. Masya Allah. Ginawa niyang mainam ang Ramadan. Bakit? Sinasabi ng ating mga ulama, targhib, encouragement. Para sa Ramadan, gawin mo yung hindi mo ginagawa sa ibang buwan. Parang Jum'ah. Di ba pagka Friday may ginagawa kang hindi mo ginagawa pag hindi naman Friday? Kasi sa Muslim, special ang Friday. Hindi ba tama? Masya Allah. Ang Ramadan, nilikha ni Allah at binigay sa mga Muslim awa. Ginawa niyang special. Targib, na kailangan meron kayong gawin sa Ramadan na hindi nyo ginagawa sa ibang araw, sa ibang mga buwan. Para matanggal sa Muslim yung, hindi ko alam yan eh. Hindi ko kaya yan eh. Halimbawa, nag-organize tayo. Mag-organize tayo ng symposium ng lecture. O sino gagawa ng banner? Ikaw? Hindi ko alam. Sino magkakamera? Sino maglalagay ng mesa? Hindi ko alam. Sino maglalagay ng speaker? Hindi ko alam, brother. Kung ganun yung Muslim, wala tayong magagawa. Subhanallah. Especially mga babae. Meron akong ikikwento bago ko basahin itong Ramadan points na natitira dito. Kilala niyo si Safiya? Hindi yung anak na Qur'an. Safiya, sahabiya al-jalila. Sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babae pero nakagawa ng gawaing maski lalaki hindi kaya. Nung panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, merong digmaan al-Ghazwatul Khandaq.
digmaan ng trench, yung hukay. Alalahanin natin, sira. Kasi dumating yung mga kuffar, yung mga Quraysh, yung mga Yahud, pinaligiran nila yung Madina. So nagsuggest si Salman al-Farisi na maghukay. Malalim na hukay, hindi basta hukay. Para yung mga kalaban hindi makapasok agad. Natatandaan niyo? Sino nakakatanda? Alhamdulillah, hindi nakakaalala. Nakaalala. Okay. Humukay sila kasi nasa harap ang kalaban. Sa likod may mga Hudyo na merong treaty, may kasunduan sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag magpapasok ng kalaban. Mag-alala muna tayo ng konting digmaan, ha? Okay, nung lahat ng kalaban nasa harap, ang mga Hudyo, al-Yahud, ang ginawa nila, pumunta sila sa likod. Samantalang lahat ng mga kalalakihan naghuhukay, nakabantay sa harap dahil nandun ang kalaban. So umikot sila sa daanan sa likod. Delikado, di ba? Dahil pag nabutas yung likod, tapos na. Lahat sila papatayin. Subhanallah. So anong ginawa nila? Lahat sila nasa harap. Ang nasa likuran, puro mga babae at bata. Mga kababaihan at kabataan. So ang ginawa ng mga Hudyo na takot din sa mga Muslim, ang mga Yahud, nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi rin sila papasok agad. Kasi hindi naman nila alam na mga kababaihan doon. Iniisip pa rin nila na may sundalo doon. Ang ginawa nila, nagpadala muna sila ng isang sundalo. Yung sundalo na yun ng Yahud, nakapasok doon sa loob. Imagine kayo ang nasa ganitong kalagayan, ha? Pagpasok nun, para magmanman, kung ano makikita niya, i-report niya doon sa mga sundalo. Pag nakita niya na wala palang sundalong mga kalalakihan doon, lulusubin nila. Nakuha niya ako? Ang parang telenovela, sabi ni Ustad. So pagka nakita nung sundalo na puro kababaihan, i-report niya, susugod na sila. Tama ba mali? Okay. Pagpasok nung espiya sa loob, nakita siya ni Safiya bin Abdul Muttalib. Ano ginawa ni Safiya? Nag-isip siya, pag sumigaw ako, maglalabasan ng mga kababaihan at malalaman na wala nga sundalo dito at magre-report na siya doon. Pag sumigaw siya, kasi yun ang normal na gawain ng babae. Pag nakita ng kalaban, wala naman magagawa dahil sa kahinaan, sisigaw na lang. Pag nanahimik naman siya, makukuha yung impormasyon at sasabihin din siya sundalo, i-report. Ano ginawa niya? Subhanallah. Ya Allah, gawin mong ganito mga kababaihan ngayon sa aming umma, Ya Allah. Ang ginawa ni Safiya, kinuha niya yung isang bricks doon sa kanyang kwarto. Kasi ang bahay nila noon, mga pinagsama-samang bato at nilagyan ng clay. Kumuha siya noon, tsaka niya inilaglag doon sa ulo ng sundalo na Hudyo, na Yahud, at bumagsak at namatay. Bumagsak na hilo. Tsaka siya bumaba, at tsaka niya tinanggal yung ulo. Bakit niya kailangan tanggalin yung ulo? Para ihagis doon sa kabila. Nung nakita ng mga Hudyo na bumagsak yung ulo sa harap nila, inisip nila punong-puno ng sundalo sa loob at hindi natin kayang pasukin. Subhanallah. Alam niyo ko ilang taon yun? Yung babae? 60 years old. 60 years old! Kung sisigaw siya, mananahimik siya at wala siyang gagawin, tapos ang mga Muslim sa panahon na yun. Kasi mahirap pag wala tayong ginawa. Wallahi mahirap pag wala tayong ginawa para sa reliyon natin. Kasi maraming ibang maling reliyon, nagsisikap sila para palaganapin yung maling reliyon. Naintindihan niyo ako, no? Alam niyo, nabanggit kanina ni Ustad na nagbabayad tayo ng mga malalaking hall para makagawa ng event. Kasi sabi ng isang politician, di daw tayo marunong gumawa ng pandesal.
Siyempre, ayaw natin yun. Masyado nilang minamaliit yung mga Muslim. So tayo, nag-argila tayo ng Sky Dome, 230,000. So, siyempre, mahirap. Dahil kailangan magtulungan, i-announce mo, explain mo. Pero alam niyo, ibang reliyon, nagpapatayo ng malalaking dome sa NLEX, nakakalungkot. Tayo, bago magkaroon ng isang masjid, paplanuhin natin ng ilang taon. Yung ibang reliyon, pag naisip nila, lagyan ng kapilya, simbahan dito, magbibilang ka ilang buwan, magkakaroon ng mga tusok-tusok dyan. Subhanallah. Mga kapatid sa Islam, encouragement. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa siya ng mga maiinam na panahon, maiinam na buwan, para mas higit tayo magsumikap at hindi makontento kung anong meron tayo dito ngayon. Pag makukontento lang tayo ng ganito, paano yung mga susunod na kabataan natin? Ganon din. Mag-i-improve, maliit. Ngayong buwan ng Ramadan, inshallah ma-realize natin ang maraming bagay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. O kayong mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay inutos sa inyo katulad ng pagkakautos sa mga nauna sa inyo. So yung mga naunang tao nag-ayuno. Sa Surah Maryam o Ali Imran, Inni nadartu lirrahmani sawma. Sabi niya, meron ng salitang pag-aayuno. Ako ay nakapanata sa aking Panginoon ng pag-aayuno. Si Musa alayhi salam, nakalagay sa banal na Quran, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 layla وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. Si Musa alayhi salam nag-fasting ng 30 days at ginawa pa ni Allah subhanahu wa ta'ala na 40. At hindi tulad ng fasting natin. Sabi natin mga ulama, mas malaking pag-aayuno kaysa sa ginagawa natin pag-aayuno ngayon. So mga kapatid sa Islam, ang pag-aayuno ay gawain na yan ang pinag-utos na sa atin. Isa pang point. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kullu amal ibn Adam lah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lahat daw ng gawain ng anak ni Adam ay kanya. Ano kaya ibig sabihin nito? Maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay akin at ako'y maggagantimpala nito. Ano ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinabi niya na ang gawain ng anak ni Adam, tayo, ay kanya? At maliban sa pag-aayuno, fa innahu li. Sabi natin mga ulama, sa pag-aayuno daw, mas lesser makagawa ng riya at sum'ah, pagpapakitang tao at pagpaparinig. Kasi fasting ginagawa ito ng tao talaga na gustong sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ka magre-riya sa fasting? Pwede kang pumasok sa kwarto, kumain. Sabi nga nung isang sheikh, maski nagwuwudo ka, abdas, pwede ka makainom. Hindi malalaman ng katabi mo. Di ba? Pag nag-abdas ka, pagmumog mo, wag mo na iluwa. Di sila uhaw, ikaw hindi. Illa sum. Maliban sa pag-aayuno, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu li. Kasi kay Allah mo talaga gagawin yun. Kasi kaya mo talagang hindi, kayang magmuka sa harap ng tao na ikaw ay nag-aayuno kahit hindi ka naman nag-aayuno. Wa ana ajzi bihi. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ang maggagantimpala dito. Ang layunin niya, ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Inutusan kayo mag-ayuno katulad ng pagkakautos sa nauna sa inyo, naway kayo ay pumayat. Pag nag-fasting, nakakapayat Bakit? Inutusan kayo mag-ayuno katulad ng pagkakautos sa mga nauna sa inyo para kayo ay kumita? Hindi rin. La'allakum tattaqun.
para kayo ay magkaroon ng takot. Tama yung mga sinabi ng Ustad Mujahid kanina. Ang tunay na gawain ng pag-aayuno, puso. Kaya hindi mo ginajudge yung pagpapasting ng isang tao. Halimbawa, nakatapos na buwan ng Ramadan. Oh, ba't hindi ka naman pumayat? Wala pala silbi sa iyo ang fasting. Hindi naman doon nakikita ang epekto ng fasting eh. Hindi sa itsura, oh, bakit hindi ka naman kumita? Nag-Ramadan, di ka naman nagkaroon ng bagong sasakyan. Hindi rin dun. La'allakum tattakun. Yung pagpapasting, pagkatapos mo magpasting ng isang buwan, kailangan ang mapanalunan mo ay ang pagtaas ng iyong takwa. At yung takwa, sa puso yun nagagawa. At takwa hahuna. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadis niya, ang takot ay dito, at takwa hahuna, ang takot ay dito. Mamaanat takwa? Ano ba ang takwa? Sabi ng ating mga ulama, at takwa al-khawfu min al-jalil, ang pagkakaroon mo ng takot sa kanya na pinaka kataas-taasan, kay Allah. Wal-amalu bit-tanzil, ang takwa pagsasabuhay ng Quran, ng ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. War-ridha bil-qalil, kabilang sa takwa, makontento sa konti. Kung ano meron ka, yan ang ibinigay sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala, ar-ridha. Kontento ka doon, ayos ka na doon. Part daw yun ng takwa. Wal-isti'dadu li yawmir rahil, ang takwa, yung naghahanda sa araw ng paghuhukom. Paano maghanda sa araw ng paghuhukom? Sa paggawa ng maraming kabutihan. Pagpasok mo sa masjid, nagsunna ka. Hindi mo pinababayaan yung mga sunna ng fajr, ng witir, nagsasadaka, tumutulong sa magulang, nagmamahal sa magulang, pinagkakasundo niya yung magkakapatid na Muslim, tumutulong sa da'wa, sa gantong gawain. Bakit? Hindi naman para dito ka kumuha ng benefits. Isti'dad li yawmir rahil. Kasi naghihanda ka na sa araw ng paghuhukom, ipapakita mo lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala itong iyong mga gawain. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, di ba? Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo sa Kanya at tingnan ninyo ang inyong mga gawain ihaharap ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na walang pag-aalinlangan. So ang takwa, ito yung layunin. Ito yung layunin na pinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno. Sinabi ng ating mga ulama, ang mga salafus salih, ang mga naunang Muslim, naghahanda sila, nag-istiqbal Ramadan. Naghahanda sila sa pagpasok na Ramadan 6 months before Ramadan. Imagine 6 months. Kailan ba Ramadan? 9. Pero may usapin dyan. Siyempre, hindi naman natin madideclare kaagad doon, 9 Ramadan. Mamaya, sa last part, tingnan natin kung anong sinasabi ng ating mga ulama. Pero yung mga salaf, naghahanda sila 6 months. So, ang layo ng preparation nila. Yung balik na Ramadan, sinasabi nila 6 months before Ramadan. Ganon sila ka-excited sa Ramadan. Mashallah, wala pang Facebook noon. Ngayon, sa Facebook mo lang malalaman, Ramadan na pala. Pero noon walang Facebook, naghahanda talaga sila sa Ramadan. Imagine, Facebook, mashallah. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ito yung dua ng mga salaf. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, ano ba yung sallimni? Sallimni, ipaabot mo ako sa Ramadan ng mapayapa, malusog, may oras, maayos, matinong pag-iisip. Sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadan. At yung Ramadan din, maabutan niya ako ng nasa tamang kalagayan. Sallimni ila Ramadan, wasallim li Ramadan. Pagsalubungin mo kami ng Ramadan. Wa tasallumuhu minhi mutakabbala. At pag napaabot mo ko sa Ramadan, ya Allah, gawin mong katanggap-tanggap ang aking mga gagawin doon. Kaninong dua to? Sa mga salafus salih.
Isa pang point. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragimaan fu rajulin, ragimaan fu rajulin, ragimaan fu rajulin. Isa itong expression o idiom sa mga Arab. Ibig sabihin, ragimaan fu rajulin, parang yung ilong niya nalagyan ng lupa. Expression Ibig sabihin nito, sayang. Sayang ang lalaki o walang kwenta. Inulit-ulit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam 3 times. Sayang ang isang tao. Sayang ang isang tao, sayang ang isang tao, sayang ang isang tao. Sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, sino po 'yun?" Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taong dakhala alayhi Ramadan thumma kharaj anhu wa lam yughfar li dhanbihi. Sino po yung sayang na tao, ya Rasulullah? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung tao na dinatnan ng Ramadan at natapos ang Ramadan at hindi naman napatawad sa kanyang mga kasalanan. Wow, subhanallah. Sayang. Kumbaga, yung ragimaan ko rajulin, walang kwentang tao. Walang kwenta, walang silbing tao. Yung naabutan siya ng Ramadan at umalis ang Ramadan, hindi naman niya sinamantala yung Ramadan. Hindi siya gumawa ng pagsamba sa Ramadan, hindi siya gumawa ng paghingi ng tawad, hindi siya nagtawba kay Allah sa buwan ng Ramadan. Wala daw kwentang tao yung. Sino nagsabi? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pa. Merong mga tao pag nagkukunot na, pag witir, Masya Allah, may mga imam kayo dito sa mga masjid, nagkukunot sila. Sa Saudi Arabia, Masya Allah, dinadayo yung magagaling na imam. Nagka-traffic, kasi masiglang-masigla yung mga tao doon sa buwan ng Ramadan. At dito rin sa Green Hills, Masya Allah. So magka-traffic doon sa daanan na yun. Bakit? Kasi yung tao gusto nilang maramdaman yung witir, yung biyaya ng Ramadan. Hindi ba? Okay lang na pumunta ka sa jamaah. Magsala kayo ng tarawih sa masjid. Maramdaman niyo Ramadan. Okay yun, maganda yun. At kabilang sa napakagandang dua, pag nakataas na yung ating kamay, sinasabi ng imam, Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, ibilang mo kami sa mga tatanggalin mo sa impyerno sa taong ito. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, nagtatanggal siya ng mga nakalista na sa impyerno. Kung ang pangalan mo na sa impyerno nakalista, Allahumma ij'alna min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, tanggalin mo ako doon. Ya Allah, umiiyak yung mga Muslim, tanggalin mo ako doon, ya Allah. Pero ano ba ginawa mo nung Ramadan? Nung Ramadan ba nagbasa ka ng Quran? Hindi. Nagtahajjud ka? Hindi. Nagsadaka ka? Hindi. Sumama ka sa dawa? Hindi. Sumama ka isang beses sa tarawih, tapos Allahumma ij'alni min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, tanggalin mo ako doon sa impyerno. Ano ang ginawa mo nung Ramadan? Ano ang ginawa mo? Istiqbal Ramadan, dumating ka late. Masya Allah. Para, pinapaalala to sa atin ng mga ulama, para pagdating natin doon sa witir, nagsumikap ka't pagod na pagod ka sa Ramadan. Pati bulsa mo pinagtrabaho mo, nagbigay ka ng paiftar sa masjid. Nagsadaka, tinammat mo yung Quran 3 beses. Pati anak mo pinagsala mo. Mga asawa mo, ginigising mo para magtahajjud. Nagdidikir ka, lahat ginawa mo. Tapos tsaka mo sabihin, Allahumma ij'alni min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, ibilang mo ko doon sa tatanggalin mo sa impyerno. Di ba mas tama? Kaysa wala kang ginawa sa Ramadan, tapos sasabihin mo kay Allah, tanggalin ka doon sa... Subhanallah. Sa mga kapatid sa Islam, napakaraming mensahe ng buwan ng Ramadan at exciting Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng sinasabi ng mga imam natin, ng mga ustad natin, lahat ito galing sa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun niya tayo pinaghahanda sa buwan ng Ramadan. Ganun niya tayo pinagpe-prepare sa buwan ng Ramadan para pagpasok ng buwan ng Ramadan, hindi ka nangangapa. Alam mo kung ano gagawin mo. Pati bahay mo nalinis, Quran na gagamitin mo, naka-ready, damit na isusuot mo, lahat. Alam mo kung saan ka magsasala, alam mo kung sino yung mga makakasama mo sa
pagbabasa ng Quran, yung salapi na inilalaan mo nakatabi para sa gagastusin mo sa buwan ng Ramadan, lahat. Bakit? Al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Kasi sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam at sinasabi ng ating mga ulama, bago natin gawin yung isang bagay, kailangan magkaroon ng sapat na kaalaman, al-ilm, at bago natin ito isagawa. Isa pa mga kapatid sa Islam, ito importante kasi taon-taon, siyempre hindi lang kami nakapansin nito. Taon-taon, ganito nangyayari. Taon-taon, yung jamaah doon, nagsimula na ng Ramadan, yung dito, nahuli, yung doon, sabi bukas pa, yung dito, nagpas. Ba't gano'n, no? Taon-taon yun. Taon-taon. So, Allahu musta'an, ngayon palang idua natin na magsabay-sabay tayo sa pag-aayo na sa buwan ng Ramadan. Amin ya Allah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ngayon meron tayo July 9. Tentative. Ibig sabihin, nakadepende sa moon sighting. Kasi nawawala ang buwan eh. At paglabas niyang muli, pag nakita na siya, nagsimula na ang buwan ng Ramadan. Sumu liru'yatihi waftaru liru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat asy-sya'ban. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-ayuna kayo pag nakita niyo ang buwan. Mag-iftar kayo pag nakita niyo ang buwan. Fa in ghumma alaykum, maulan sa Pilipinas. Natatakpan ng ulap. Fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat asy-sya'ban. Kumpletuhin niyo ang araw ng Sya'ban. Hindi mo nakita, hindi lumitaw eh. Ginagawa nating 30 ang Sya'ban. At yung susunod magiging Ramadan. Pero sino nagdi-decide nito? Lahat ba tayo? Hindi. Siyempre ang ating mga ulama. So ang ginagawa natin, naghihintay tayo ng announcement sa ating mga ulama na nagsasagawa ng mga bagay na ito. Sasabihin ng isa, para sigurado mag-fasting na tayo 2 days before, para wala tayong kaligtaan sa pagpapasting. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? La tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmayn. Wag niyong unahan ang Ramadan sa pamamagitan ng pag-aayuno ng isang araw o kaya 2 araw. Bawal din. Bawal. Sino nagbawal? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, napakalapit na talaga natin sa Ramadan. Napakalapit na natin. Ilang araw at papasok ang Ramadan, pero hindi pa rin tayo ganun kasiguro na paabutin nga tayo ni Allah sa buwan ng Ramadan. Kaya pagpatuloy natin magdua ng Allahumma balligh na Ramadan, pagpatuloy kung magat maaari araw-araw, mayat maya, kada sala, Allahumma balligh na Ramadan, at pag dumating yung Ramadan, wag natin sayangin para hindi tayo maging sayang na tao. Wag nating sayangin, gawin natin yung pinakahigit na magagawa natin. Sabihin mo na sa sarili mo, ito na yung best Ramadan ko. Sabihin mo na sa sarili mo, ito na yung best Ramadan ko at insyaAllah, kung paaabutin pa ako ni Allah ng mas maraming Ramadan, palagi kong sasabihin na yun na yung aking pinaka-best na Ramadan. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.